iniimbestigahan sa Kamara ang umano'y engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Napag-alaman ding dalawa sa mga namatay ay Filipino-American. Bukod sa kanila, isa pang UP student ang kumpirmadong nasawi. Narito ang Frontline Report. Sa 19 na nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental, napag-alamang dalawa sa kanila ay Amerikano. Sa isang pahayag, kinilala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang dalawa bilang sina Lyle Frijoles at Kay Dana Rene Sorem. Ayon sa grupo, dumating sa bansa ang dalawa nito lang Marso. Konektado raw si Frijoles sa Anakbayan, USA simula pa 2012. Pero ayon sa grupong bayan, immersions o pakikisalamuha sa mga mahihirap na magsasaka at pamilya sa Toboso ang pakay ng dalawang Filipino-American. Sa kabila niyan, ikinababahala pa rin ng NTF-ELCAC ang insidente. Nagbabala rin sila sa mga Pilipino abroad na maging mapanuri sa pagsali sa mga aktibidad na maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Bukod sa dalawang PhilAm, isa pang estudyante ng University of the Philippines Diliman na si Maureen Santuyo ang kabilang sa mga nasawi. Una nang inamin ng NPA na nasawi ang ilan nilang miyembro sa engkwentro. Pero sibilyan at hindi raw armado ang dalawa pang biktima na sina Alaysa Alano, estudyante ng UP Diliman at community journalist na si RJ Ledesma. Kaliwat ka ng protesta na rin ang idinaos para ipanawagan ang hustisya. Wala namang naipaulat na nasawi sa militar. Pero nanindigan ng AFP na lehitimong engkwentro ang nangyari. Sa kabila niyan, maghahain daw ng resolusyon si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima para paimbestigahan ito sa Kamara. Bagamat suportado raw ni De Lima ang hangad na katahimikan ng militar, hindi raw niya kukonsintihin ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Hinimok din ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang House Committee on Human Rights na siyasatin ang insidente. Lumalabas ngayon na marami rito ang mga sibilyan. In other words, hindi ito yung purely military encounter na kahit pa sabihin legitimate operation ito ng militar, ay meron pa rin rules na dapat sundin. Hindi pwede yung indiscriminate killing na nandadamay sa mga non-combatant o mga sibilyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.